Lahat nga ba ng tao ay maliligtas ultimately in the end? Totoo ba ang katuruan na tinatawag na universalism? Yan ang aming tatalakayin ni Dr. Erwin Amador sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Pastor Erwin, baka akala nila ang pinag-uusapan natin studio, no? Yung Universal sa Studio. Singapore, no? Ano ba itong universalism, Pastor Erwin? Sa simpleng definition, 'di ba? Let me just use what Dr. Dave Anderson said. Simply stated, one view of universalism is that all of God's created angels and humans will spend eternity with Him. In other words, all are saved. Lahat ay ligtas na o maliligtas. Maging sina Satanas ay maliligtas. Ayan. Ang sabi naman dito sa Evangelical Dictionary of Theology, universalism is that doctrine which asserts that all men will eventually be reconciled to God. So yan po ang sinasabi po ng Evangelical Dictionary of Theology tungkol dito sa universalism. Alam mo, Pastor Erwin, sa unang dinig parang maganda eh. Parang di ba everybody happy. No? Na there's parang a pot of gold at the end of the rainbow, a light at the end of the tunnel. Pero bakit ba magbigat na concern o nakapag-aalala itong doktrinang ito ng universalism? First, kasi siguro ang effect niyan is it undermines the gospel. Siguro yun talaga yung kung bakit parang it was already declared actually as a heresy 6th century. So kasi it undermines the gospel. Siguro kaya tayo nababahala din eh. Diba? It's not just something na minor doctrine kung natawagin natin. Kumbaga non-essentials. Hindi yun eh. Hindi na doon siya. Hindi natin siya pwede ilagay doon sa essential or non-essentials kasi it is already declared as a heresy because of the gospel nga. Dahil ang dating kasi niyan walang saysay nga yung gospel, and even yung sabi nga is yung challenge ng gospel to believe in Jesus. So wala na lahat yan pagdating sa universalism. Actually, sabi mo nga, it was declared a heresy. Pag tinignan po natin sa church history ng Ecumenical Council of Constantinople in 553 AD. No, matagal-tagal na rin yan. Subalit, ang isa pa, Pastor, ay, well, bukod sa ito'y diniglayan na heresy, ay ito nga ay may kinalaman sa kaligtasan, sa gospel. At mabigat ang condemnation na ibinigay po ng Biblia dito sa Galatians chapter 1. At hayaan mo na basahin ko mula rito sa verse 6 hanggang verse 9. Ang sabi, I'm astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So, 2 beses, Pastor Erwin, na binanggit dito ni Pablo na kapag nagturo tayo ng ibang ebanghelyo na iba sa itinuro ng Biblia, sinabi, let him be accursed or anathema nga ang ginamit na Greek. Sa NIV ay eternally condemned. Kasi hindi biro itong gospel. Hindi ito an issue of preference. Kundi an issue, even hindi rito issue ng persuasion na tayo mga Christian pwede magkaiba-iba, no? Kahit na meron tayo kumbaga conviction o pinangahawakan, pero
kaya nating magalangan dahil halimbawa kung paborito mong version ay ganito at yung iba naman ganito paboritong version, pwede na tayong magalangan dyan. Di ba? Pero yung issue ng principle ng gospel that is specifically condemned by the Bible kapag nagturo ka ng iba sa gospel, kailangan nating manindigan with all due respect sa mga tao po na nagtuturo nitong universalism. Yeah, siguro Pastor Eric, ngayon ba't natin nasabi, 'di ba? Ano naman ang connection ng universalism sa gospel? Kasi ito po yung aking nadinig talaga kasi hindi lang po ito American issue. Rob Bell, 'di ba? Maaring narinig niyo 'yan. Love Wins, 'di ba? Yung sumulat ng Love Wins. Ito po ay nandito na ngayon sa Pilipinas. Pinag-uusapan na rin ito at narinig ko mismo Pinoy, kumbaga Pinoy na pastor po ito. At nagkataon lang na habang pinag-aaralan to dito nga po sa libro ni Millard Erickson ay ito yung nakita ko na ito mismo yung tinuturo niya. Ito yung kanyang sinabi nga ni Millard Erickson, this is one of he has 7 theories about universalism. Kumbaga ano yung mga tinuturo ng universalism. At dun sa pang number 5, gusto ko lang sabihin mismo kasi ito yung didikit dun sa gospel. Bakit natin nasabi na ibang gospel yata ang hawak ng universalism? Sabi dito ni Millard Erickson, page 1027, the theory of universal reconciliation maintains that Christ's death accomplished its purpose of reconciling all humankind to God. The death of Christ made it possible for God to accept humans, and He has done so. Consequently, whatever separation exists between a human and the benefits of God's grace is subjective in nature. It exists only in human's mind. The message, ito yung nadinig ko talaga na sinabi. Siyempre, ibang pagkakasabi lang at medyo Tagalog. The message they need to be told then is not that they have an opportunity for salvation. Rather, they need to be told that they have been saved so that they may enjoy the blessings that are already theirs. So the advocates of this view lay great stress on 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Pag-uusapan natin yan. Ito na yan, pati yung sa Romans chapter 5 din. Ito rin yung kanilang ginamit na verse. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Well, reconciliation is not something that is to be, it is an accomplished fact. So ito kasi yung, ito mismo yung sinabi na actually wala na nga sharing ng gospel na kailangan mong manampalataya sa ating Panginoon. Kundi ang gospel para sa kanila ay kailangan mo lang sabihin doon sa tao na ikaw ay ligtas na. Para ngayon ay mamuhay ka, sabi nga nila, pag nalaman mo yan, you have freedom. You now have rest. Yan ang kanilang mga binabanggit yan ang kanilang mga sabi. So kaya sinasabi natin ngayon na may connection sa gospel. Mukhang hindi yata yun ang gospel na sabihin mo sa tao na siya ay ligtas na. Nang wala si Jesus Christ, wala yung pananampalataya kay Jesus Christ, mukhang salungat sa gospel. Ano ba ang gospel, Pastor? Paulit-ulit natin sinasabing gospel. In a short, yung brief summary, ano ba talaga ang gospel? Para saan, di ba? Gospel really means a good news. It is the good news of salvation in Christ Jesus. And it focused solely on Christ, di ba? In His life, death, and resurrection. Diyan nakaikot, diyan umiikot. Kaya yan yung content ng faith, di ba? Yun yung ating pananampalatayanan, yung ginawa ni Kristo para sa atin. At kapag ang kasama sa gospel, ang sabi doon, tayo ay ipapahayag natin na ang Panginoon, si Jesus ay Panginoon, mananampalataya tayo sa kanyang ginawa, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at tayo ay maliligtas. Diba? Sabi nga sa John 3:16, kahit para sa iba, napakapalasak, napakasimpleng verse, pero napakayaman sa kahulugan ng sabi, For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Pero lumalabas dito sa universalism ay ligtas ka na. Diba? At yun na lang kailangan malaman, ligtas ka na. Yun ang kanilang pinapahayag. Yun ang kanilang good news, diba? Na sinasabi na ligtas ka na. So doon sa tao ngayon, ang tanong kasi doon, diba, saan ka ba naligtas at sino ang nagligtas sa'yo? Diba? Yan ang mga magiging tanong. Wala sabi na, ligtas ka na. So may freedom ka na raw nun, diba? Na wala ka na, hindi mo na kailangan pagtrabahuhan yung kaligtasan mo dahil ligtas ka na. At tama namang hindi pagtatrabahuhan yan. Dahil it's not by works. Kulang di ba? Dahil maliwanag, it's not by works, it's through faith. Alam naman natin yon. Pero
hindi yun ang gospel eh. Diba? So kaya sinasabi natin, teka, major, ano to, dahil heresy to. Hindi na ito yung minor lang na pwedeng, sige lang, pag-usapan lang natin. Hindi eh. Diba? Heresy ang pinag-uusapan natin dito. Actually, napaka-subtle ng error eh. No, ang problema kasi ay parang ang gandang pakinggan. Pero hindi yung porky magandang pakinggan ay katotohanan na. Yun ang medyo masasabi nating delikado eh. Kasi ganito yan eh. Ano mas delikado, Pastor? Yung lason na nasa bote na may markang bungo, crossbone, o yung lason na nasa bote ng soft drinks? Yan, di ba? Na hindi mo alam eh. Kung pwede mo mainom. Dahil nga sabi mo, magandang tingnan yung lata ng soft drinks. Alam mong hindi naman makakasama sa'yo, iinumin mo. Yung pala ay may lason. Dito tama ka, Pastor Eric, dito meron siyang parang ang tawag na pinch of truth, di ba? May katotohanan naman yung sinasabi. Siyempre, hindi naman lahat ng binigkas nun may mali. Merong tama doon. Kaya lang, doon ka mahuhulog eh. Na akala mo ngayon, okay, tama siya. Kasi may narinig kang tama eh. Kaya lang, ipinapasok eto na yung wrong teachings talaga. Well, katulad ng mga kinukot nila, like, ang Diyos ay pag-ibig. No? Kaya Tama nga naman ang yun. doktrina na to, natuloy na rin sa pagtanggi nila na may impyerno. Mhm. Di ba? At makikita naman natin sa Biblia, mamaya, ipapaliwanag natin na itong impyerno hindi gawa-gawa ng tao. Kasi may follow-up sermon sila na sinasabi nila impyerno man-made lang. No? Man-made invention lang yan. Kaya kailangan nilang i-denounce din yung teaching ng hell para lamang mapagbigyan o malusot nila itong kanilang doktrina. So maraming kawing-kawing na mga idinidinay ito ang pangangailangan ng pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan, ang katotohanan na ang dalawa lang ang kapupuntahan ng tao, langit o impyerno. Kumbaga, doon sa no smoking o non-smoking, di ba? At yung kahalagahan nga na makikita natin dito, yung ano pa talaga sinabi ng Biblia. Ang point dito, hindi yung sabi nga ng Bible pagdating ng araw, ay may mga magtuturo ng mga katuroang gustong marinig ng tao, kikiliti sa kanilang pandinig, pero yun ay hindi katotohanan. Yun yung integridad ng pagtuturo ng Bible ay nakataya rin dito. Na hindi nakatataka kasi kaya unang napansin itong grupo na ito, sapagkat ang unang salbo na kumalat, naging viral yung video nila, ay yung sinasabi nilang the Bible has errors. Yan. Kapag nagka-problema na yung pundasyon mo, ay magkakaproblema na yung istruktura, kumbaga. Yes. Hindi nakataka-taka na nauwi sila sa ganitong katuruan. Yan na nga, yan yung kasi ngayon ang problema kapag ka nagkaroon ka na ng low view of the scripture, 'di ba? Ang tingin mo ay may error, mamimili ka na rin diyan kasi nga para sa kanila ay hindi yan word of God, pinipili na lang nila yung word of God. So ang dating ngayon kung ano yung maganda, God is love, tama naman yan, walang problema diyan sa katuruan na yan, God is love. Kaya ngayon, sinasabi ngayon nila, yung impyerno diyan, man-made yan. Kasi nga hindi mo na kasi tinitingnan yung kabuuan na ang kabuuan ng Biblia from Genesis to Revelation ay salita ng Diyos. 'Di ba yung kabuuan niyan? Hindi na nga yun ang tingin mo, pwede ka na ngayon mamili lang. Sabi nga nila kasi, yung iba naman diyan, siguro tinutukoy nila yung narrative ay record yan ng usapan ng Diyos at ng tao. Kaya para sa kanila, hindi na raw salita ng Diyos yun. Doon nagkakaproblema tayo ngayon kapag ganyan na ang pananaw mo sa Biblia. Kung kaya, ayan na nga, talagang lalabas na ang mga maling katuruan. Ang sabi doon, cherry picking. No? Ayan. Mamimili ka lang ng gusto mo. Tapos, yung sabi nga, I think it was Augustine who said, na kapag ang pinili mo lang sa Bible ay yung gustong marinig at hindi mo gustong marinig yung ayaw mong tanggapin, hindi mo matanggap na sinabi ng Biblia, hindi yung Biblia ang pinaniniwalaan mo, kundi ang iyong sarili. Yun ngayon ang sinasabi nating ugat, bakit nagkaganito? Diba? Kumbaga, kapag nagsimula ka na lumayo sa pundasyon mo, ay unti-unti guguho na ang iyong struktura. Na maganda, pag-usapan natin, yung in fairness, may mga, dito nga sa summary ng Evangelical Dictionary of Theology, ay binigay yung ilan sa mga argumento na kanilang sinabi, which, pag tiningnan naman natin sa ibang mga referensya, yun din ang kanilang inilabas. So, masasabi natin na we fairly represented
their beliefs. At saka pinanood naman natin yung video nila eh. Mhm. So pinakaunang-una ganito which also led doon sa pagtanggi nila sa impyerno. Di ba? Mhm. Sabi nila ito, the character of God is incompatible with the idea of the eternal suffering of anyone. Therefore, His grace extends to all eventually. Ayun, sabi nila kasi, parang, paano nga naman na masasabi na ang Diyos ay mapagmahal kung ang term na gagamitin torture ng Diyos ang mga hindi tumanggap sa Kanya forever sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. So, Pastor Erwin, paano natin sasagutin ang ganong mga argumento? Yan, narinig ko, sabi mo, kaya nag-extend yung grace. Kay Rob Bell, love wins. Dito sa Pilipinas, grace wins. Yan naman ang sa kanila. So, wala kasing problema that God is love. Yes, totoo yan. But God is also righteous. He is also just. He is also holy. Diba? Lahat naman yan ay character ni Lord. At hindi po yan nagko-contradict sa isa't isa. Dahil, kunyari, paano yung torture? Meron din kasi una Bible verse about that, 'di ba? Yung torment. Sabi sa Revelation chapter 20 verse 10. Basahin ko lang 'to. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. Obviously, yung beast at false prophet tao 'yan, 'di ba? Unless tingin mo dyan institution si 'yan, 'di ba? At saka yung kanyang alalay. And they nakalagay dito sa Revelation 20:10, and they will be tormented. I think tormented, torture, synonyms, di ba? Tormented day and night forever and ever. At unang-una yan, dahil kaya ka naman din napapunta dyan, ay kagagawan nila yan, di ba? At sabi hindi sila nanampalataya. Hindi ka nanampalataya, di ba? At alam naman natin, even kay Satan, alam natin yan na hindi naman si Lord ang may gawa niya na kung bakit siya naandyan. Dahil din sa kagagawa niya yan, sa sarili niya yan. And even sa tao naman, pagdating po sa tao, hindi po Diyos ang naglagay dyan na para bang ikaw pinanganak ka, papunta ka na dyan sa impyerno. Hindi naman po ganoon. Diba? At ikaw po yan dahil ang Diyos po nagbigay. Nandyan na po yung grace niya, nandyan na po yung, nag-initiate na po siya, kaya nga po ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. At siya rin naman ang nagbigay, di ba, ng parang quote-unquote na prerequisite for the lack of term. Di ba na siya nagsabi na you need to believe in Jesus. Kanina na-quote mo na, John 3:16, whoever believes. Ang Panginoon na nagsabi. Ngayon, kung ayaw mo, you will perish. Yun ang sabi sa John 3:16. Pero God initiated. God already showed to you His grace in the person of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang ginawa nga sa cross. Andyan na. At kung kaya't hindi ngayon natin siya pwedeng sisihin ngayon, na totoo naman that yung lake of fire o yung hell ay it was made for the devil and his angels. Into the everlasting fire, diba? Prepared for the devil and his angels. Matthew 25. Nabanggit yan. Kaya lang, ang connection yan, hindi ka naman dapat din dyan Kaya kailangan manampalataya ka, ayaw mo ngayon. Yun ang problema ngayon nito. Diba doon natin ngayon nakita yung gospel ngayon. Iba na yung gospel na sinasabi mo sa tao, paano yan maliligtas? Actually, Pastor, may nagsabi nga na ang pinto ng impyerno unlock mula sa loob, hindi sa labas. Kasi sila yung naglagay sa sarili nila sa impyerno. Yan, di ba? Ikaw yan And even Jesus said, you will die because of your sin. So, at yan po ay hindi naman kontra doon sa kanyang pagmamahal. Yan. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal, but ito naman yung kanyang justice, di ba? Na sinasabi at yung holiness niya. Syempre, God cannot stand yung sin. Hindi at saka, talaga. Hindi pwedeng hati-hatiin at o mamili ka lang ng katangian ng Diyos. Yan. Diba? Yeah, totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos din ay makatarungan. Kaya nga, hindi nga tayo, sabi na, ba't hindi nilang patawarin ng Diyos ang lahat? Di ba? Kasi nga, may hinihingi ang katwiran niya sapagkat tayo lumabag sa kanyang kautusan. At dahil doon, nasa ilalim tayo ng sumpa, at hindi naman pwede na patawarin tayo na hindi na pagbabayaran yung kasalanan. Hindi naman cheap ang grace. At kaya namatay ang ating Panginoon in our place para masatisfy yung demand ng justice. Yan. Para mahal tayo ng Diyos, hindi nagbabago kahit makasalanan tayo. Pero hindi natin maranasan yung kanyang pagmamahal dahil sa ating kasalanan. Kumbaga, hindi Diyos ang may kasalanan, kaya hindi natin enjoy yung love niya, kundi tayo mismo ang kasalanan natin, ang siyang pumipigil para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, hindi mo pwedeng paghiwalayin
yung justice ng Diyos at saka yung pag-ibig ng Diyos. At yung nga, sabi mo, kabanalan ng Diyos at iba pang mga katangian ng ating Panginoon. Kaya hindi ngayon nila pwedeng I-emphasize bitawan yan, lang. yung argument na yan na doon ka lang sa God is love. Yun nga, again, siguro nga, dahil nga kapag you have a low view of the scripture, ayaw mo ngayon tignan ngayon kapag ang nakikita mong character ni Lord ay yung kanyang He is just, He is holy, He is righteous. Ayaw mo ngayon yan. Kapag nabasa mo ngayon, 1 John, God is love, doon ka lang. Ito lang ang word of God. 'Di ba para sa yan ngayon yung problema ngayon. Doon again, babalik ka doon sa ito yung root cause ngayon. Dahil nga mali na yung foundation nila, kaya ito na ngayon ang nangyayari. At sabi nga, gaya ng, let me quote again yung sinayan Agustin, pag namili ka lang ng gusto mo sa Biblia, hindi ka naniniwala sa Biblia, naniniwala ka sa sarili mo. And the reason why we're saying that, kasi, wala tayong duda, Jesus, ito palagay ko, kahit sila sa sang-ayon, na Jesus is the most compassionate ever. Diba? Kung yung embodiment ng love, si Jesus. Diba? Kapag binasa mo nga yung 1 Corinthians 13, no, na love is patient at yung on so forth. Pag tinanggal mo yung love doon, no, madalas ginagawa natin sa kasal yan, di ba? Pinapapalit natin yung pangalan ng mag-asawa. Tapos nararamdaman, love is patient, di ba? Erwin is patient, di ba? Love is kind, Eric is kind. Tapos susukatin natin sarili natin, nakapanliliit eh. Kasi talaga ang taas ng standard ng love. Pero pag tinanggal mo yung salitang love at nilagay mo pangalan ng Panginoon, akmang-akma. So, Jesus is the most loving. In fact, sabi nga what held him on the cross, what kept him on the cross was not the nails, but his love for us. And siyempre, higit sa lahat, no, kasi baka sabihin, man-centered no? Pero sa totoo lang, yung pinaka-ultimate, sabi nga nila, na dahilan ba't nasa krus ang Panginoon, it was for the glory of God. Yan ang kanyang dahilan. Pero hindi natin maalis na pag-ibig din ang nagbunsod sa kanya doon sa krus. So ito ngayon ang point. Jesus spoke more about hell than heaven. Yung Gehenna. By the way, bago tayo pumunta dyan, gusto ko lang i-quote si Norman Geisler dito about the atonement. Yan yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi mo, is the embodiment of love. At yung atonement, kita naman natin talaga doon yung pagmamahal dahil binayaran niya. Diba yung dapat nating bayaran ang Panginoon ang nagbayad dyan. Sabi ni Norman Geisler doon sa extent of salvation, that is, the atonement is unlimited in its extent, meaning Christ died for all. Okay, so tama po yun, di ba? Christ died for all, we affirm that. But it is limited in its application. Since not all believe. And God has willed that only those who believe can be saved. Pabalikan natin yan, Pastor. Yan. Pabalikan natin. Kasi napaka-importante po. Tama po that Christ died for all. Pero gusto ko lang i-emphasize, at least babalik tayo mamaya, at kaya tayo pa ulit-ulit. Ito po yung emphasis. We need to believe. Dahil nandyan po sa scripture yan. Hindi natin pwedeng isang tabi po yan. At yung going back doon sa issue ng hell, Jesus spoke more about hell than heaven. And so kapag sinabi mo na man-made lang, gawa-gawa lang, itong katuran ng impyerno, pinalalabas natin na gawa-gawa lang o katang-isip lang ni Jesus itong impyerno. Yan ang kapupuntahan yan Nung kanilang pananaw nga, kasi lalabas niyan, si Jesus may mali ding sinabi, at dahil doon, bakit mo pagkakatiwalaan tong Jesus na to, nagkamali pala? Diba? I think nung narinig ko yan, yung katuruan naman sa hell, although this is not about hell, di ba, universalism, pero yun na rin yung kadikit niyan kumbaga, yan, anak-anak na yan di ba? Ang sabi nila kasi, ang word naman daw, kaya sinabi nilang man-made, ang tinutukoy ni Jesus na hell, kasi wala naman po talagang hell, di ba, nakasulat, yung Gehenna, ang sa Greek, sabi nila. Oo, sa Greek ay yung Gehenna. At ang tinutukoy daw ni Jesus Christ ay meron talaga nakikita si Jesus doon na basurahan. Basurahan. The valley of Isang Hinnom. place na may mga apoy, 'di ba? At yun ang kanyang tinutukoy. Well, tama naman po talaga yun. Kaya lang, pinapa-picture nga kasi ang Greek word naman po talaga, mga picture po yan para makita natin, ma-picture natin sa isipan natin kung ano yung kakalabasan natin pag pinapakita ng ating Panginoon yan. Kaya sa kanila talaga, literal yan noon nung panahon ni Jesus. Talagang literal lang sa kanila yon. As basurahan. Yun lang. Alam yun mo, lang sa kanila mababaw yung ng hell. katwiran yan, Pastor, kasi ganito yan siyempre ang tao,
lalo, communicator ako. Siyempre, kukuha ka, we can speak in abstract, pero tutulugan tayo ng mga tinuturoan natin. Di ba? So, we give illustrations. At yung pagbanggit ng Panginoon, using yung Gehenna, o yung Valley of Hinnom, yung basurahan, noong unang panahon, is to give people an idea how hell looks like. Hindi ibig sabihin na porke ginamit niya yung word, talking about it, yun na yung mismo yung tinukoy ng Panginoon. Kasi, can you imagine, ginamit niyang word, eternal fire, where the fire is not quenched, where worms die not. Di ba? Yung mga ganun ng mga term. Tapos yung description pa ng Bible, yung dagat-dagatang apoy. Lake diba? of fire. Lake of fire and sulfur. So, makikita po natin na the Lord used something na, kumbaga, bilang isang teacher, mula sa kinaroroonan, you talk about the familiar to bridge them to the unfamiliar. And so, ginamit ng Panginoon yun para ma-picture sa isip ng mga tao gaano kalala ang impyerno. So, yun po ay bunga na naman ng maling pagkakaintindi sa Biblia. Kaya mahalaga talaga, Pastor, yung how to interpret the Bible talaga no? At yung, syempre, alam mo, yung pag-interpret ng Biblia para matiyak mo na maingat ka, ay nandun yung pagkilala na ang Biblia ay salita ng Diyos. At kapag you wrongly divide the word, hindi ka mananagot lang sa mga tinuruan mo, kundi mananagot ka sa Diyos. Yun ang kabigatan ng authority ng Biblia. So, at alam naman natin yan, Pastor Ray, patungkol dyan sa tayo mananagot, James chapter 3. Napakalinaw yan. Kaya tayo ay maingat. Kung kaya siguro iba nagtataka, bakit ba panay ang aral ninyo, 'di ba? Nag-aaral pa rin kayo nag-aaral. Nandun po yan sa James chapter 3. Mas mabigat daw, 'di ba? Sa mga tagapagturo, yung judgment na ibibigay ng ating Panginoon. Ang character of God hindi incompatible dun sa hell, no? Ang universalism ang nagkamali. Kasi ang hell is consistent with the concept of the justice of God. Yan. So, ulitin natin na mali po yung argumento ng universalism that the character of God is incompatible with the idea of the eternal suffering of anyone and anyone. So, masasabi natin no, it is compatible. The concept of eternal suffering is compatible with the justice of God and His holiness, His righteousness. Yan, hindi po natin dapat i-divide, 'di ba, ang ating Panginoon. Na God is love lang siya, hindi siya God is just, 'di ba? Hindi siya pwedeng just, hindi siya righteous. Sa iisa po 'yan. Nandiyan po lahat 'yan as a character of God. Yan, yung isang argument din, Pastor, ito. 'Di ba, ang Diyos naman makapangyarihan. 'Di ba? At ang sinasabi nila ay the power of God is sufficient to restore lost humanity, and even Satan and the rest of the fallen angels could possibly be restored. Makapangyarihan naman ng Diyos, sabi nila. So, kaya naman iligtas ng Diyos lahat yan. Yan nga ang sinasabi talaga in a larger theology ng universalism, 'di ba? Ayan ang talagang sinasabi nila, restoration. Kumbaga, yan ang punto talaga nila, 'di ba? Kapag talagang in a technical term na ire-restore, talaga namang nire-restore. Kaya nga, 'di ba, si Paul nagsabi niya, I am imploring you all to be reconciled with God. At yun yung sa power nga ng ating Panginoon. Kaya doon natin nakikita natin again ulit sa ginawa ng ating Panginoon. Yun yung power niya, talaga namang kayang i-restore. At naandyan naman yun para ma-restore tayo. Kaya nga sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. And we can only be reconciled. We can only be restored in a right relationship with God through faith in Jesus Christ. So, andun yung power ng ating Panginoon. Wala namang iba makakagawa sa atin yan. Hindi ko kayang gawin yan sa sarili ko, na kaya kong ma-restore ang sarili ko. I am sure, ikaw rin, Pastor Eric, di ba? Hindi mo rin naman kaya. Ayun ang power ng ating Panginoon. Na talaga naman God is so powerful that He can restore us through faith in Jesus Christ. Dahil yun ang kanyang tinakdang requirement. Yan. At sasalungat yan doon sa Revelation. Di ba? Yung binasa mo kanina na, di ba, ang sabi sa Revelation, now of course, we are aware ng mga iba't ibang schools of thought, pero if you look at it from a premillennial point of view, yan, di ba? Ay, sabi daw, pagdating ng Panginoon,
Satan will be bound, 'di ba? And he will be in the bottomless pit for 1,000 years. And then the Antichrist, which we believe is a person, and the false prophet, yung kanyang julalay, sabi nga nila, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sila yung buhay na mano sa dagat-dagatang apoy. At itatapon ng buhay, di na sila mamamatay pa. Ha? Diretso na doon. Then for 1,000 years, maghahari si Kristo. At pagkatapos noon, pakakawalan ang si Satanas at makakapaglansi pa siya ng mga taong pinanganak during the millennium, which saka na natin pag-usapan yung mga detalye na yan. Katapos, ang sabi ay magkakaroon ng paghuhukom. Sila ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy, si Satanas, di ba? Ilalagay sa dagat-dagatang apoy at yung mga kasama niyang mga angels at yung mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon. Tapos yung mga nasa Hades, yung tinatawag na temporal hell. Kasi po, meron po tinatawag sa Bible na Hades, which is also translated hell sa New Testament. Tapos meron po yung Gehenna, yun naman yung dagat-dagatang apoy. Yung Hades po na pansamantalang impyerno, kumbaga, yung po mga nandun, ang sabi po sa Revelation, iluluwa, tapos ay ibabasahan po ng kanilang sentensya. Kumbaga, bakit ka ba napunta sa Hades? Ito yan. At ito na ngayon, pupunta ka na ng Gehenna. Doon na nga sa dagat-dagatang apoy. And so, kukontra na naman yan kung sasabihin nila na Satan, even Satan will ultimately be restored. Samantalang yun ang sinabi ng Revelation that he will ultimately be judged. Kasama ng mga kumalas na mga anghel na mga nagrebelde sa Diyos. At nakasulat din dito sa binabanggit mo nga, Pastor Eric, sa Revelation chapter 20, verse 15, hindi lang sa 14 yung death and Hades were thrown into the lake of fire. At sabi rin sa verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pero siyempre, dudugtong na naman yan sa ano bang paniwala mo sa impyerno. Kasi, di ba may mga naniniwala na pansamantala lang din ng impyerno. Kumbaga, medyo nakakabulisyon. Yan, annihilation. Na hindi nga, kasi nga inaano nga nila, incompatible sa character ni God yung eternal suffering. So sabi nila, yung impyerno, isang bugso lang kumbaga. Tapos, yung paliwanag pa, naalala ko pa dati yan tinuro ng isa ring grupo yan Yun naman, hindi sila universalist, pero naniniwala sila sa annihilation. At ang sabi nila, yung sinabing the fire will not be quenched, parang yung papel, sinindihan mo, the fire will not be quenched until maubos yung papel. So, ang sinasabi nila, sa impyerno daw ganon, may katapusan daw yung apoy, hindi daw eternal fire, tuluyan na raw na, hindi conscious ang kanilang suffering. Hindi conscious ang kanilang suffering sa impyerno. Yun naman ang isang annihilation, di ba? Annihilation. Hindi rin naman universalism po yun. Iba pa po yun. Iba pang theology yan. Iba pang katuruan yan. Pero may mga universalist nagtuturo niyan na ang sinasabi nila, it's a form of purgatory. No? Na, di ba, nalilinisin ka doon. Tapos parang, kumbaga, ngayon, natuto ka na. So ngayon, pwede na kita ngayon dali sa langit. Kasi at least, napagbayaran mo na you have served your sentence, ngayon, laya ka na, pupunta ka sa langit. Parang ganun yung kapupuntahan din nun yung concept. Purgatory. Oo. Purging, di ba? Yung nililinis ka lang. Ayan. At which we disagree. Of course. Hindi po. Final na yung judgment Sabi po ng Hebrews 9 hindi po another chance. Ang sabi, it is appointed unto man once to die and after that, the judgment. Judgment na. Yan. So, makikita po natin dito na yung totoo na ang Diyos ay makapangyarihan. Pero again, yung nature ng God, yung attributes ng God, hindi yan kikilos ng salungat sa iba niyang katangian. Hindi naman parang pizza ang Diyos na ito ang kanyang katangian. Hindi kabuuan ho yan. No? At yung hindi naman, alimbawa, parang sinabi nila ganito, Pastor, na ang Diyos, kaya niyang, if I may use the word, puwersahin ang taong maniwala sa Kanya dahil makapangyarihan siya. Yan ang sinasabi nila dyan. So, pag kasi ganyan, kapag nandun yun, quote-unquote, sinabi mong puwersahin, hindi na po pag-ibig yan. Diba? Hindi po yun ang point doon. Love yan. Diba? Pagka ganyan,
Totoo po that ang kailangan po, ang gusto ng ating Panginoon ay talagang ano po yung love, totoo yung love. 'Di ba? Kapag po puwersa ang sa ating nga for the sake of para ma-picture lang natin, rape po 'yon, hindi po love 'yon. 'Di ba? Kapag ganyan I think C.S. Lewis ang nagsabi yan, God only woos, hindi rapist ang ating Panginoon. So hindi po niya pwedeng puwersahin ang tao. Tama. At sa Bible, makikita natin, halimbawa, yung nangyari kay Pharaoh naman sa Exodus, na sinabi ng Bible, pinatigas ng Diyos ang puso niya. Alam niyo maganda, basahin niyo po yung mula nung nagharap si Moses at yung Pharaoh hanggang sa nangyari yung pagkamatay nung kanyang panganay na anak, nung firstborn ng Pharaoh. At maulit-ulit sinasabi po na Pharaoh hardened his heart. Tapos sabi, Pharaoh hardened his heart, Pharaoh hardened his heart. And then sabi, the Lord hardened his heart. Because ang Diyos, He will not work against, but according to your will. Dahil siya rin naman nagbigay nun eh. Siya rin nagbigay. In His sovereignty, God created the world where free will exists. We are moral agents. At kung sabi nga, ang tao napunta sa impyerno, hindi dahil sa wala siyang choice. Hindi siya kasama sa mga pinili. Hindi siya kasama sa mga elect. Kaya napunta siya sa impyerno. Parang sorry ka na lang. Parang ganun. Sorry ka na lang, hindi ka kasama sa listahan eh. No? Na Sa ayuda mga yan, pinili ko. Sa listahan, sorry ka na lang. Parang ganyan yan. Ay, hindi po. Kaya ikaw ay napunta sa impyerno. Hindi ho ganon. Now, baka sabihin nila, bakit yung sabi sa Book of Life, ibang usapan ho yun. Iba naman yun, ibang usapan ho yun. Ang tinutukoy lang natin, kasi dahil nga sa doktrina na to, meron pong, kumbaga, extreme. Ang tendency na tao mag-swing sa kabilang extreme. Naman. Kasi doon tayo susunod na argumento na dahil ang Panginoon ay namatay, sabi ng Bible, para sa lahat. Therefore, dapat lahat ligtas. Kaya tuloy, may iba, nire-interpret ang Bible because malinis na ma-intention nila. No? Na sinasabi nila na ayaw nilang gano'n na maging conclusion. Na dahil namatay ang Panginoon sa krus para sa lahat, ay ang ibig sabihin na lahat ay ligtas. Kaya nagturo sila naman ng tinatawag na limited atonement, na namatay lang ang Panginoon para sa mga pinili niya. Para, kumbaga, mailusot din, bakit may napunta sa impyerno? Di ba? Bakit may mga taong nag-perish? Pero alam nyo, swinging from one extreme to another is not the way to go. Di ba? At inaamin namin that the death of Christ is universal in extent but limited in its application. Na ang ang benefit ng kamatayan ng Panginoon ay available para sa lahat, pero yun lang mananampalataya ang makaka-avail ng benefit. Yes, ayan. Kaya, kumbaga, I think kay Geisler ko rin nakita yun na iba yung universal atonement at yung universal salvation. Universalism, Totoo, yung salvation is Christ died for all. Kaya lang, yung benefit nga niyan is to those who believe, who will believe. At yan ang ating pinapaniwalaan. Yan. Pastor, paano yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 10 to 13, na ang sabi, every knee should bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Na kumbaga, ultimately, ay maniniwala din ng lahat. Kasi sabi nga, kasama si Satan doon. Kasi sabi nga rito sa Philippians 2, basahin ko, Pastor, no? At ang sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 10, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So ang sinasabi nila, pati yung supposedly nasa hell, ay magko-confess din, magbabow kay Jesus, every knee should bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So ang sinasabi nila ay ultimately maniniwala din lahat. Yung bang ibig sabihin ng ano? Kasi ito, Philippians ang chapter pinapakita sa Philippians chapter 2, yung exaltation, di ba? Chapter 2. The exaltation of our Lord Jesus Christ. After yung kanyang humbleness, then the exaltation ng ating Panginoon. Dito talaga ipapakita who He is, na talaga namang He is God. Kaya nga every knee will bow.
At ang siyempre sa Diyos lang naman talaga tayo luluhod eh. 'Di ba? At pinapakita niya na isa lang naman talaga ang luluhuran natin, ang ating Panginoon. At lahat ay magsasabi na ikilalanin siya bilang Panginoon. At hindi rin naman sinabi diyan na about salvation na maliligtas yung mga binabanggit diyan. At pinakita lang kasi dito yung exaltation after ng how the Lord humbled himself. Sinabi rin naman dito yon that he obeyed God even. Sabi nga, even To the death point of on death. the cross, sabi. And then, pinakita rin naman yung exaltation niya pagkatapos yung kanyang humbleness. Dahil ipinapakita talaga dito, kumbaga, Christology, who Jesus is. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Dito, ngayon, kapag kinamatayan mo na yan, di ba? At, kumbaga, ikaw, you will be forced to confess that He is Lord, pero that will not save you anymore. Kumbaga, Yun ang dito pa lang, concept i-acknowledge mo na siya that He is God who became flesh, di ba? Yan ang sinasabi naman ni John, yung incarnation. He is God. Yan ang talagang, sa pasimula, yan ang ating Panginoong Jesus. I-acknowledge mo na yan, na He is God who became flesh. Habang may pagkakataon ka pa. Habang Kilalanin nandito mo pa, na ang Panginoon. sa lupa. Tama. Dahil sa kabilang buhay, wala nang pangalawang pagkakataon. So, yung mga sinasabi ng Bible na all will be submitted to Him, di ba, yung my enemies will be my footstool, yan ang sinasabi sa 1 Corinthians 15. Hindi ito nangangahulugan na lahat ay pupunta sa langit. Remember, enemies, di ba? At yung footstool, hindi po ginamit yan sa sa mga Christian. Christians, di ba? And friends ang tawag ni Jesus Christ. Hindi nga enemy ang kanyang tawag sa those who are in Christ, those who believe in Christ. Ang isa pa siguro taga Pastor Eric, ito nadinig ko talaga to na dito ang tagal nung teaching niya, 'di ba? Is yun nandun sa Romans chapter 5. Dito kasi siya talaga nagdwell itong pastor na ito. Dito niya ipinapaliwanag. Yan. Romans chapter 5 verse I think 18 siya. Doon siya nag-focus up to 17 and 18. Ayan. Then nag-focus siya mismo dun sa Romans 5:18. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Ito ngayon ang pinanghahawakan niya na ang haba na ng discussion niya diyan na dito lang siya umikot Romans 5:18 na pinakita Again, niya na ang point nila dyan, dahil namatay si Kristo para sa lahat. Meron na lahat. May ligtas. life. May ano ka na ngayon. For all men. Sabi doon, all, di ba? Sabi niya. And syempre, paano mo ngayon, syempre, pag nagtuturo ka, yan lang ang hawak mo. Di ba? Yan lang ipinapakita mong verse. Oo nga naman, di ba? Kung yung isa... Kaso sa context. Yun na nga. Ang kailangan mo ngayon, tingnan mo muna yung context, di ba? Na nasa Romans chapter 5 na yan sabi nga natin, alam naman natin ang Book of Romans, nagsimula yan, di ba? Of course, pinakita agad yung person of the gospel, at tinatawag na prologue, tapos pinakita naman agad ni Paul yung problema natin, yung sin, the condemnation of man, and then chapter 4, nandun na yung, ito yung righteousness yung justification, doon pinaliwanag ni Paul, paano ka makaka-attain yung righteousness, paano mo ba tatanggapin yung righteousness of God? Di ba? How can you be declared righteous by the Lord? Maliwanag naman sa Romans chapter 4 na by faith. And even sa pasimula ng chapter 5, sa verse 1, nakasulat naman dyan, chapter 5 verse 1, justification. Therefore, since we have been justified by faith, and then sinabi ngayon ni Paul, pinag-uusapan na ngayon dito is the benefits of those who have been justified. Pinapaliwanag ngayon ni Paul yung about being justified. Dahil papunta na siya ngayon sa tinatawag natin yung sanctification, paano ko ngayon mabubuhay bilang dineclare na righteous ng ating Panginoon. So dito yata nagka-problema kasi nga umiikot lang siya doon sa verse 18, wherein doon sa verse 16 sinabi lang, kung titingnan mo lang yung immediate context, may binanggit na free gift. Diba dyan? At sinabi rin dyan that you must, may binanggit dito na you need to receive. Hindi ko na lang makita agad kung nasa but the free gift following many trespasses brought justification, for if one, meron dyan, ayun, verse 17, for if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace. Ang tanong kasi, paano mo ngayon marireceive yan? At pinaliwanag na ngayon ni Paul yan. Nandun naman It is by faith. By faith, nandun na.
So, syempre, hindi naman sasabihin ni Paul dito, hindi na siya magpapaulit dahil nakailang ulit na siya. I think from chapter 3 verse 21, kung di ako nagkakamali, hanggang chapter 4, ay paulit-ulit na yan by faith, justification by faith. Paulit-ulit na si Paul dyan. So, malinaw na ngayon dyan, dapat sa mga kausap niya, yung nagbabasa, okay na. Naintindihan ko na, pag nakabasa ang word na justification kay Paul, okay na yan, by faith. So, kaya magtutuloy na siya. Itutuloy niya na lang ngayon yung kanyang sinasabi. So I think nagkaroon lang ng tinatawag nating proof texting. 'Di ba? Itong nagtuturo na ito. Kaya dito lang siya umiikot sa 5:18. Na dapat ay alam naman natin 'yan. Basahin mo muna yung konteksto. Diba? Bago mo ipaliwanag yung isang verse. Wala namang masama diyan kung gusto mo diyan ka mag-focus, pero ikwento mo, sabihin mo yung buong context para malaman mo rin kung ano ba ang sinasabi ng verse na 'yan. Actually, diyan papasok uli, Pastor Erwin, yung paliwanag natin. Kasi, again, basahin ko yung verse na pinakawakan nila kuno. Sabi, therefore, sa Romans 5:18, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness, that would be the death of Christ on the cross, one act of righteousness leads to justification in life for all men. So, ang kanilang pagkakaintindi, automatic, pag namatay ang Panginoon, para sa kasalanan, ligtas na yung tao. But again, we have to remember yung difference ng efficacy, di ba? At yung effectivity ng kamatayan ng Panginoon. Yung, ang kanyang kamatayan, yung benefits nito, available para sa lahat. Yung makaka-avail ka lang, no? Kung ikaw ay manampalataya. Now, Pastor, meron kasi nagtatanong you mentioned those who believe will be saved. Does it mean that man's decision able him to be saved? Can you explain this further? Alam nyo, ganito yan. Una po, sinabi naman ng Biblia, maliligtas ang tao pag nanampalataya. Siguro naman, malinaw naman sa John 3:16 na sinabi doon na for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him, okay, will not perish but have eternal life. Sinabi rin po sa Ephesians 2 na for by grace we have been saved through faith. Hindi natin sinasabi na yung tao makapagliligtas sa kanya porke nanampalataya siya. Kasi ganito yan Ang faith, may validity lang yan sa object ng faith. Yes. Yung pinagtuunan mo ng faith. Kahit gaano katindi ang pananampalataya mo sa isang bagay, kung yung hindi naman katiwa-tiwala yung bagay na yun, baliwala yung laki ng pananampalataya mo. Faith is only valid depending on the object of your faith. At kaya ka naligtas, hindi dahil sa pananampalataya mo mismo, kundi pananampalataya mo kay Kristo. Yan ang gusto natin nila. Faith in Christ. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Siguro, ay namalinaw doon. Oo, maisingit ko lang, Pastor Eric. Tama yan, we acknowledge naman that it is the Lord. Sinabi namin po yan, salvation is of the Lord. Even John 1:12, John 1:13, born of God. It's not by the will of man. Diba? Nakasurat po yon. At sinasabi na born of God, talaga naman pong sa Diyos yan. Genitive po yon, of God. So salvation belongs to the Lord. The source. Yan Kasi naman po talaga genitive, pinag-uusapan doon sa John chapter 1, verse 12 sa Greek, and 13. Sa Greek, di ba, ang genitive tatlo yan Yes. No? Possession, description, source. Source. At yun ay source. Yung pong sinabi source. doon na it's not the will of man and then basta ang huli doon of God. So born of God. Tama po yun. We acknowledge that the source, yung ano po is galing po yan sa Panginoon. So yan po yung una, yan po yung premise. Okay, salvation belongs to the Lord. Pero ang Panginoon din naman po ang nagsabi. Kaya kasi sinasabi namin, sino ba nauna? Tao ba yon? Hindi po tao yan. Dahil nauna po ang Panginoon, nag-initiate na po siya. Kaya nga niya po ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At siya rin po ang nagsabi, paano mo ba tatanggapin yung kaligtasan? Siya naman, ang Panginoon naman po nagsabi niyan believe. Manampalataya. Hindi naman po gawa-gawa ng tao yan. Diba? So, lahat ng po yan. At kailangan lang po natin malinawan siguro kasi minsan nagkakaroon tayo ng misconnotation sa faith na ang tingin natin ay works. Hindi po yan works. Pablo, si James mismo, pinakumpara niya yun. Pablo, ay magkahiwalay po sa kanila yan. Hindi po yan ang faith po ay hindi works. So ang pananampalataya. Faith will lead to works. Yan. Pero hindi po works yan. Faith is not work. Doon tayo nagkakaproblema yata sa definition ng faith. Kaya yung iba, yan ang tanong. So tayo ba yan? 'Di ba? Hindi po tayo. Kung hindi po nagbigay ang Panginoon, anong gagawin? Tama, sabi na Pastor Eric, 'di ba? Ano yung object of faith? Kung walang ibinigay ating paano, saan ka mananampalataya? Siguro,
huling illustration bago tayo bumalik sa topic natin na universalism. Halimbawa, nalulunod ako, pastor. Na, hindi naman talaga ako magaling lumangoy eh. Now, binatuhan mo ako ngayon ng salbabida. Di ba? Ang point ng pastor, kapag ako ba kumapit sa salbabida, di ba? Nasa akin ba ang pasasalamat? Salamat, kumapit ka sa salbabida. Nasa akin ba yung papuri kung sakali na kumapit ako sa salbabidang ibinato sa akin? 'Di ba ang Kanino ba? ang pasalamat niya doon sa nagbato, dahil pagkabato, syempre safe ka, hihilahin pa. 'Di ba kung sa dagat ka nahulog, barko 'yan, 'di ba? Hihilahin ka pa doon sa naghilat nagbato sa iyo ng salbabida. Dahil hindi ko naman pwedeng gawin na binatuhan na kita ng salbabida, bababa pa ako doon at ilalagay ko yung kamay mo. Yung kamay mo, sa salbabida, ipapakapit doon. ipapatong mo, 'di ba? Hindi na yata hindi naman yata ganoon. Saka baka pupunta, patay tayo sa kasalanan. Again, ayun na naman, dyan. kakawing na naman ibang topic yan eh. Pero ang ibig sabihin po ng death doon, hindi inability, kundi separation. Saka So, yun illustration po noon, hindi Lazarus, yung prodigal son. Ayan, the dead. Ayan. Ang susunod kasi na isa pang katwiran ng mga naniniwala sa universalism or the doctrine which, sabi nga po sa Evangelical Dictionary of Theology, which asserts that all men will eventually be recognized to God. Pastor, di ba gusto ng Diyos lahat maligtas? God's sovereign will and purpose will be fulfilled, sabi ng mga universalists, when all are finally saved. At may mga verse silang kinukot, let me quote yung dalawa doon. Ang una, 1 Timothy chapter 2, verse 3, ang sabi, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto ng Diyos na maligtas ang tao. Gusto pala niya eh. Di makapangyarihan ng Diyos, magagawa niya yung gusto niya. Yan ang how their argument goes. Tapos sabi sa 2 Peter chapter 3, kay verse 9, ang sabi po, the Lord, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Ay naman pala, pastor eh. Gusto naman daw ng Diyos maligtas lahat. So ba't natin sasabing hindi lahat ligtas? Unang-una, di ba, walang problema doon sa desire ng ating Panginoon. Take note, kaya nga po na-translate yung salitang fellow ng desire. Talaga naman pong desire ng ating Panginoon na maligtas. Kaya nga niya ibinigay ang ating Panginoon. Kung hindi niya desire yan, bakit niya pa ibibigay ang kanyang bugtong na anak? So talagang desire ng ating Panginoon. Subalit, eto nga, siya rin yung nagbigay po nung papaano mo tatanggapin. Eto ngayon, ayan na nga yung gift. Kaya nga sabi natin, gift naman talaga, hindi man natin talaga pinagtrabahuhan yan, hindi naman talaga sa ating galing yan. Ang tanong lang gusto ng ating Panginoon, binibigay niya tong gift sa atin. Ang tanong nga lang, ang Panginoon din na nagsabi kung papaano mo tatanggapin yung regalo, yung free gift of salvation. So, doon nakikita yung kagustuhan niyang maligtas ang tao. Kasi sa akin, pag tinignan ko yan, sa Panginoon pa rin, ating Panginoong Jesus, yun pa lang, siya na yun. Nakita ko na yung desire ng ating Panginoon. Dahil kung hindi niya ibibigay bakit naman bababa dito ang Diyos para iligtas pa tayo? Kung hindi niya naman desire na maligtas. Kaya lang, siya rin na nagbigay, diba, ng condition on how to receive the gift. And that is believe through faith in the Lord in Jesus. Jesus Christ. Mahalaga po yung object. Hindi lang po believe. Dahil believe, saan ka magbe-believe, diba? Ating Panginoon, yung content ng faith, syempre ang ating Panginoon at ang kanyang finished work, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Actually, masasabi pa rin natin na salvation is of the Lord. At hindi ho natin sinasabi na may, kumbaga, quote-unquote, participation yung tao. Kasi, ganito yan Oo, nanggaling sa Diyos ang kakayanan ng tao manampalataya. Ang tanong lang kung gagamitin ng tao yung kakayanan na yun para manampalataya sa Panginoon o hindi manampalataya sa Kanya. Binigay po sa tao ang pagpapasya doon. Hindi dahil masigit tayo sa Diyos. Di ba? Kasi may consequences yun Buti kung sinabi mo, ayoko. Tapos walang magawa ang Diyos, hindi ka nga mapunta sa impyerno
Hindi. Consequence, makikita mo pa rin yung sovereignty ni God doon. Ngayon, ang tao, nilikha sa wangis ng Diyos. At kasama doon yung kakayanang manampalataya. Okay, kakayanang manampalataya. Now, totoo, nagkasala ang tao, pero yung image na yon hindi nabura. Kumbaga, nabasag. It is not destroyed, it was distorted. So parang basag na salamin, pag tumingin ka, makikita mo yung mukha mo pa rin doon kahit na distorted. Diba? It was not erased, it was, sabi nga effaced. No? Na-vandalized, kumbaga hindi na void. Okay? Ginamit ko na lahat ng adjective na magagamit natin. Now, nandun pa rin, hindi nawala yung kakayang manampalataya. Ang problema, hindi na nampalataya yung tao. So, masasabi pa rin natin, sa Diyos pa rin. Kasi galing sa kanya yung kakayanan eh. Ang kasalanan ng tao, hindi niya ginamit yung kakayanan na yun para manampalataya sa Panginoon. At saka, siguro, Pastor Eric, pag tinignan natin yan, talaga naman sa Diyos yan. Dahil siya ang nagsabi. Diba? Doon na, siguro sa John 3:16 para mas madali. Whoever believes, sabi niya, will have eternal life. But those who will not believe, sabi niya, you will perish. E di, sino nagbigay ng, nagtakda lahat ng yan, di ba, yung destination na yan, ang ating Panginoon. Kaya sovereign siya, di ba? Siya lahat yan eh. Sabi niya, manampalataya ka, dito ka. Pag hindi ka nanampalataya, dito ka. At natupad yun, ayaw mo manampalataya, edi dito ka. Ngayon, nanampalataya ka, dito ka. Again, hindi sa tao ngayon yan, kasi lahat yan sa Panginoon naman eh. Dahil siya nga ang gumawa ng lahat, everything. Sabi natin, the gospel is about the word done. Not about do. Hindi tayo ang gagawa. It's all about Jesus Christ. Kaya nga sabi lang, through faith. At siya pa rin ang nagsabi po nun. Hindi rin po tao ang gumawa nun. Hindi po natin inimbento yun na, siguro ang daan ng kaligtasan ay pananampalataya. Hindi rin po. Ang Panginoon pa rin po ang nagsabi niyan. Na kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, dito ka. Pag hindi ka nanampalataya, dito ka. Panginoon ang nagdikta niyan. So, yan po yung sinasabi natin ngayon, God is sovereign. Pero hindi po siya nangangahulugan. Kumbaga, hindi siya contradicting dun sa sinasabi nating human free will or human response. Kasi at the end, He is sovereign. Dahil nga hindi ka nga nanampalataya, edi doon ka napunta. Sino ba nagtakda niyan? Ang Panginoon. Diba? So, at the end of the day, He is the sovereign. Sovereign pa rin siya. Siya talaga. Kaya sabi namin, in God's sovereignty, He allowed the world where free will exists. So doon natin makikita na free will does not necessarily discount the sovereignty of God. Kasi hindi naman po, again, papanggitin ko to, baka ma-misquote tayo, Pastor hindi ho tayo robot na ipoprogram magmahal sa Diyos. Kasi kung ang pagmamahal programmed, hindi ho pagmamahal yun. Tayo po ay may kalayaan na manampalataya o hindi manampalataya. Though, wala kang kalayaan na mamili ng consequence na gagawin mo. Yan, diba? Kung nanampalataya ka, Diyos ay nagsabi, pag nanampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka. Pag di ka nanampalataya kay Kristo, mapupunta ka sa impyerno. Kaya nga, hindi tenable sa Bible yung universalism. Kasi the Bible has been talking about two destinations. In fact, sa Matthew 25, nung pinaghiwalay yung sheep at saka goat, doon pa lang makikita natin na ang Panginoon ay merong madja-judge, merong maliligtas. Yun yung sinasabi ng Bible, hindi yung ultimately, in the end, everyone will be saved. Kaya nga, kung lahat ay pupunta sa langit, regardless of your faith, or even if you have faith or not in Christ, bakit kailangan manampalataya in the first place? Di ba? Bakit it is necessary to follow the words of Christ in obedience? At saka kung gano'n wag na tayong, kumbaga, alam nyo, yung missions nga sinasabi, nananahimik na yung mga unreached people Guguluhin mo pa. Di ba? Yun ang sinasabi. So, gano'n naman pala Bakit pa tayo mag-evangelize? Bakit pa tayo nagsusupport ng missionary? Bakit tayo nagsisend ng missionary? Bakit may nagpupunta sa mission field? Kasi nga po, kailangan ng taong manampalataya kay Kristo para maligtas. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at kung kayo napagpala, paki-like na rin po at paki-share. Maaari rin niyo po kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify.
At mapapakinggan din po ang Expositors Edition diyan nga po sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao Region diyan po sa DXAS 1116 sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and be intimate with the God of the Word.